Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kamakailan lamang ating natunghayan ang ginawang pagdinig ng Kongreso patungkol sa budget ng Office of the Vice President na kung saan kahit tila ilang beses pilit niyong piniga ang Office of the Vice President at COA na tila mahanapan man lang ng butas ang Vice President na si Sara Duterte ay tila hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Antipolo 2nd District Representative Congressman Romeo Ako tila harapang tinusta ng Commission on Audit o COA matapos linawing walang linabag ang Office of the Vice President sa paggamit nila umano ng 125 million pesos. Tila nasampal nga raw sa kahihiyan ang mga ilang kongresista matapos raw tila pinagpilitan nito ang di umano'y 125 million pesos na confidential fund ng pangalawang pangulo na di umano'y hindi nagasto sa tama o may anomalya o di umano'y kinurakot ang nasabing budget ng Office of the Vice President. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sino nga raw ba ang mag-aakala ang hinahangaan nating mambabatas noon mula sa Rizal ay tila isa na di umano sa kinasusuklaman ng marami sa ating mga kababayan online matapos tila ipagpilitan ang kanyang sariling katwiran at tila mas marunong pa di umano sa mga abogado ng Commission on Audit na siyang nagbigay ng highest audit rating sa opisina ng pangalawang pangulo na si Sara Duterte. At kahit pa ang tila kaliwat kanang ginigit-git siya ng mga mambabatas tungkol sa confidential fund, tila nasampal di umano ng katotohanan ang Antipolo representative na si Congressman Romeo Ako sa mga katotohanang isiniwalat ng isa sa abogado ng Commission on Audit na si Attorney Gloria Camora na harapang humarap sa House of Representatives at tila harapang pinatunayang naaayon ng paggastos ng pangalawang pangulo sa 125 million confidential fund na ibinigay sa kanya mula sa Office of the President. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila naghihintay raw pala di umano ang Antipolo representative na si Congressman Akop na tila sabihin ng Commission on Audit o COA na hindi nagasto sa tama ang 125 million pesos confidential fund ng Office of the Vice President. Ngunit ang nakakagulat, tila nasampal ng buong katotohanan ng COA si Kong Akop dahil kahit anong gawing piga ng ilang kongresista sa COA ay wala talaga silang nakikitang mali sa paggastos ng nasabing 125 million pesos confidential fund ng Office of the Vice President. Ayon pa nga sa ilan, tila ito nga raw ang masakit na katotohanan na kailangang harapin ng mga mambabatas lalo na't may mga dokumentary at mga ebidensya pala ang Office of the Vice President. Kaya't sa bandang huli raw ay tila nagmukhang napahiya at nga ang mga ilang mambabatas lalong-lalo na umano si Kong Akop na tila pilit umanong pinapalabas na mali ang paggastos ng confidential fund ng pangalawang pangulo dahil hanggang sa bandang huli ay walang mahanap umano na butas ang mga ilang mambabatas laban kay Vice President Sara Duterte. At sa nangyaring pagdinig sa pagpapatuloy ng COA, tila wala na raw silang magagawa sa ilang mambabatas na pilit tinahanapan ng butas ang opisina ng Vice President na si Sara Duterte kahit malinaw naman pa sa sikat ng araw na wala itong nilabag pagdating sa confidential fund at notice of disallowance ng Commission on Audit. Kaya't sabi ng ilan sa ating mga kababayan, wala na daw mahanap na butas ang ilang mambabatas para sa impeachment di umano ng Vice President ay tila naglabas naman ng bagong pahayag ang House Speaker kamakailan lamang kung saan ay nanindigan nito na wala di umanong impeachment plot laban sa pangalawang pangulo. Mapapansin na sa kabila umano ng patuloy na pangbabatikos sa pangalawang
pangalawang Pangulo ay tila nahihirapan pa rin na makakuha ng tiwala at approval ratings ang House Speaker na si Martin Romualdez sa publiko, kasi lumalabas ngayon sa balita na mas pinagkakatiwalaan pa rin ng maraming Pilipino ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte kung ikukumpara sa kanyang survey. Boom! Lumabas na ang newest survey ng Pulse Asia and si VP Inday Sara pa rin ang number 1 at pinagkakatiwalaang, di ba, the most trusted national government official. Baka VP Inday Sara yan, di ba? Imaginein mo 61% kay VP Inday, 50% kay PBBM, and 31% kay Mr. Rice. Bakit 31% lang itong si Mr. Rice? Lahat ng ginawa niya eh. May paano pa nga siya, ano yan? Imagine mga lods, grabe ang paninira nila. No, lahat na ginawa na ng mga kongresista, 'di ba, ng kampo ni Tambaluslos, lahat na ginawa na. Pero hindi nyo pa rin matitinag si VP Inday Sara. Kaya no wonder, bali-baliktarin nyo man, tandaan nyo, lintik lang ang walang ganti. Samantala, nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan na magbigay ng hinaingat komento ang marami sa ating mga kababayan sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ano na kung ako, akala ko magaling ka at may integridad kasi palagi kitang nakita sa mga investigasyon nyo sa Congress. Pero ngayon, alam ko na, nakikita na kita. Nakakahiya kayo sa mga ginagawa nyo dyan. Mga walang integridad kayo dyan sa Kongreso. Iilan lang ang mayroong integridad. Dapat lahat ng congressman, open book din kayo. At wag lang si OVP ang binabalatan nyo. Hindi nyo siya mapapatalsik si BPSD. Si Po, napakataas ang rating niya. Samantalang si Tamba, bagsak ang rating niya. Kaya wala kang ebidensya na ma-impeach si BPSD. Dapat kayo ang maimbestigahan dahil pera-pera lang talaga kayo at wala kayong respeto sa ating BPSD. Mahirap kalabanin ang isang VP Inday Sara Duterte, lalo na siya lang ang nakikita ng taong bayan na nagtrabaho at tumulong sa mga nangangailangan na mga maralitang Pilipino. Tunay na may malasakit at pagmamahal sa Pilipino. Kaya kahit anong sira nyo sa kanya, she always and remain the most trusted official of government. Paano ba namin kayo igagalang na nasa Kongreso? Gayong kayo ang sumisira sa mga sarili nyo. Nasaan ang inyong dignidad? Tatlo lang ang nirespeto namin dyan, Marcoleta at Herrera at former President Gloria. Audit na pala. Pabalik-balik na lang issue nila. Hearing nila, sayang ang taxes natin. Yang budget ng pera. Sayang. Stop niyo yung hearing na yan. Kwentang hearing. Unquote. Po mga kabiyaya, ito na, bumuelta na. Nung nakaraan, naghahamon itong si Kong J. Kuwashwansing ng lie detector test daw si Gloria Mercado at si BP Sara. So ngayon, binueltahan na ho siya. At yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. At eto, lahat ng mga katanungan ng mga baby crocodile ni Tamba mapatungkol sa 112 million or yung mga OBP budget, eto na po, sinagot na rin ni BP Sara. Paktay kayo ngayon. At ang full video ni Marcoleta mapatungkol sa pagpatalsik sa kanya sa komite. Ito kailan lang to wait lang. 5 hours ago. So sariwang-sariwa pa ho no? Bali wala pa sigurong ibang nagre-reaction na to. Ewan ko lang kung ako ba nauna. At syempre, welcome back to my YouTube channel. Nagdaldal agad ako. Welcome back to my YouTube channel. JG Barra TV nga po pala, isa sa mga Banateros brothers at mga kabiyaya. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At eto, napakaganda nitong mga pag-uusapan natin. Ano ba unahin natin? Siguro dito muna tayo sa baby crocodile ni Tamba. Yan yung mga baby crocodile. Cute. Ang kikit nyo naman. Kikit naman ng mga baby crocodile. Ito yung mga nagpapababa, no? Nung nakaraan nga,
may hamon itong mga alaga ni Tamba, yung mga aso ni Tamba, na di umano ay magpa-lie detector daw itong si BP Sara para mapatunayan daw kung sino daw yung nagsasabi ng totoo. So sino daw ang nagsisinungaling sa dalawa, kay Gloria Mercado at kay BP Sara? Eto naman, sumagot na po, bumuelta na. Hindi nga lang si BP Sara, kundi ang taong bayan. Yung 32 million na bumoto kay BP Sara, may hamon. No, may hamon sa mga congressman. Lagot kayo dito. Sabi sa inyo, wag ng Duterte. Kulit nyo eh. Yan tuloy, binalikan kayo, triple eh. Ito, panoorin natin. Habang si Vice President Sara Duterte ay pumupunta sa mga lugar o bahagi ng Pilipinas na hindi maabot-abot ng kamay ng gobyerno at pinagkakaguluhan na siya rito, ang mga kongresista naman ay busy sa gawaing magpapabagsak sa kanya. Sa katunayan, may hamon ng isang mambabatas na nasa narco-list ni former President Duterte na si Jeffrey Camhan kay VP Sara Duterte. Naku po. Ayon kasi sa ulat, hinamon daw nito si VP Inday na sumailalim sa lie detector test kasama si retired Deputy Undersecretary Gloria Jumamil Mercado para daw malaman kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Pero ang tanong, kailangan pa ba yun? Kung pagbabasehan ng envelope ni Mercado, anong naman ang napatunayan nun? Ang pagsisinungaling mismo ni Mercado, di ba? Alam nyo, nakakatawa nga yun eh, yung pasobre-sobre ni, pasobre-sobre nito ni Manang. Nakakatawa talaga yung sobra. Ewan ko ba't paniwalang-paniwala itong mga inayupak na to. Ano ang inilabas ni VP Sara na mga record ng katiwalian ni Mercado? Dun pa lang sa papel na nilabas ni VP Sara kita na kung sino ang walang kredibilidad, di ba? Yun nga eh. Ang kinaganda ho dito, si VP Sara, yun sa kanya talaga, yun talaga matibay na ebidensya. Ay yung kay Mercado, sobre, kahit sino naman pwedeng gumawa nun. Gago! Ano bang ginagawa niyong tanga yung taong bayan? Binigyang diin ni Camhan na tumestigo daw si Mercado sa ilalim ng panunumpa sa harap ng komite ng gobyerno, habang si Duterte sa kanyang maikling pagharap sa panel noong nakaraang linggo ay tumangging manumpa. Kung wala namang tinatago si VP Duterte, walang issue sa pag-take ng Ay, grabe, magkasama pala sila. Oh. Gago! May picture pala kayo, ha? Paktay ka dyan. Paktay ka dyan, Dudong. detector test, aniya ni Camhan. Pero, hirit ng mga netizens kapag hindi ba nanumpa sa harap ng mga congressman guilty na agad at may tinatago. Tama. Bakit si Marcos nanumpa sa harap ng mga Pilipino hawak pa ang Biblia? Nagsabi ba ng totoo? Pakilang masag na naman sila. O nga naman, ba't nung si Marcos nanumpa? O, bakit wala naman nanumpa nga pero wala namang tinupad? Diba? May tinupad ba sa mga pangako si Marcos? Wala naman. Di ba hindi? Samantala, kung may hamon si Camhan kay VP Sara, may hamon din sa kanya ang mga DDS. Ito ay ang magpa-hair follicle test sila ni Marcos Jr. sa harap ng publiko. Naku po, paktay kayo dyan. Yan ang sinasabi ko. Yan, kasi hamon kayo ng hamon. Yan tuloy, binalikan kayo. Yan, binalikan kayo. O, di sa totoo lang ha, yung hair follicle test ni Marcos natabunan na. Natabunan na nitong mga na to kasi yun naman talaga ang plano na mawala sa topic or mawala sa tinatawag na hype ka. Mawala yung hindi na mapansin ng taong bayan yung hair follicle test ni Marcos, ni President Bongbong Marcos. Na mapapatunayan niya kung hindi nga siya addict. Yan. Samantalang si VP Sara ay kumasa doon sa hamon na yun. Ngayon, bago ka sana din maghamon, tanggapin nyo muna yung hamon sa inyo. Bago kayo maghamon. Diba? Dapat asikasuhin nyo muna yung hamon sa inyo na hair follicle test. Pag yun, nagawa nyo na, tsaka gagawin siguro ni BP Sara yung lie detector na yan. Tsaka, ewan, ako sorry parang nagdadalawang isip ako dyan sa lie detector test. Kasi isipin nyo isa lang gawa lang naman ng tao. Anytime pwede naman, lahat ng machine ngayon pwede namang lagyan ng cheat yan. Pwedeng lagyan ng ganito kapag pwedeng manipulahin yan. Machine lang naman yan diba? Anong klaseng hindi mo kailangan gamitan yan malay ba namin sa halos lahat na nangyayari dito sa Pilipinas kaya nyo manipulahin malay ba namin na yung lie detector test din mamanipulahin nyo din. No, yan ang dyan. Hindi ako masyadong tiwala dyan sa lie detector test na yan kasi machine lang yan gawa lang din ng tao yan oo, gawa lang ng tao yung yung tawag dito yung lie detector test na yan. Ganito na lang para maganda, magputo lang kayo ng daliri. Oo, kung sino yung sasabi na ng totoo, mag-ubusin nyo yung daliri nyo sa mga kamay. Okay, sasabihin, eto, totoo sinasabi ko, putulin ko itong hinilate ko.
Yung isa, pag hindi nagawa, paktay na. Gago! Ayon nga kay Doc Lorraine Badoy ay kaliwaan, lie detector test for VP, SAL-N and lifestyle check test for this Kamhan and most of all, hair follicle test drug test for BBM. Game. Ayon naman kay EB Jagulbot ay, mga pards, etong si J. Kamhan atapang atao pero nag-post lang ako isang beses na nakatag siya, abablock na kaagad ako. Uy, ba't ka nang bablock? Gago! Alak ng titing. Akala ko matapang akong. Ay, alam nyo dito, mga sa mga congressman, dito, basagan dito, asaran. Ngayon, kung ayaw nyo palang maasar, di manahimik din kayo. Gago! Walang blockan. Binablock nyo eh. Walang ganunan. Wala pala kayo. Ha ha ha. Kaya dito na lang tayo sa page niya na Kong J. Kamhan. Hi, J. J. Kamhan, ikaw, kakasa ka ba sa hair follicle drug test for the top 10 widely used illegal drugs in the Philippines? Naku po, yari ka. Selfie muna before Madlock profile, di ba Kong J. Kamhan? Yo, In fairness, ganda ng yung lips dyan. yo. Ay, ayon naman kay KLCI. Grabe oh, ng holding hands. Gago! Holding hands sila ni Papa. Papa Tamba. Di ko talaga ma-imagine na na-inlove si Aiko Melendez sa ganitong itsura at ganitong ugali. Asawa ni Aiko Melendez to? Di ba, mayaman eh. Gago! Sorry. Sorry na. Gulat ako doon, di ko alam ha. Asawa pala ni Aiko to? Naku po, Aiko. Ay, naku po, Aiko. Sa totoo lang, pati si Paulo, yung galit ni J. Kamhan kay Sara parang may halong inggit. Gusto niya maging si Sara ang levels. Wow. Can you imagine going from Jo Marie Iliana and Martin Jicain to this spastic ally vile person? I mean, he is so different from the usual man celebrities fall in love with. His bursting with anger, parang gustong pumiglas at kumawala. We should live lives true to ourselves so it doesn't make us. Nakakatawa nga itong mga congressman. No? Ano sila eh, kung hindi, kung napapansin nyo mga kabiyaya, kanya-kanya sila ng diskarte. Kanya-kanya sila ng black propaganda. Tingnan niya, si Bungalon, yung about sa pagbaba or pagbibitiw ni VP Sara, ang kanyang ginawa. Si Dan Fernandez naman, tinulad niya si VP Sara sa kanya. Napanood niyo ba yun yung video ko? Yung siya nga daw, mayor, ano daw siya, may ganitong budget daw siya, ganito ganyan. Sabi ko, anak ng teting ka, vice president yun eh. Tutulad mo sa'yo. Buong bansa ang hawak nun, ikaw lugar mo lang. Tapos marami pa dyan. Nandiyan sila Suarez, sila basta marami silang kanya-kanya sila ng technique para mapansin ng taong bayan. Kanya-kanya silang bato ng issue kay BP Sara. Ang galing din no? Wow. Ayon naman kay Tio Moreno ay, hello J. Kamhan, ganda ng transformation, Mark. Yan pala dati si J. Kong. Hindi ko nakula. J. Kong, ang ganda ng transformation, Mars. Mas lalong naging halata. Ano kaya Twitter after nito? Mas lalong naging halata. Ano kaya Twitter alter nito? The audacity of these, irrelevant and unheard of congressmen to call for VP Inday Sara Duterte's resignation, when they themselves have done nothing of value for the Filipino people. Also, the votes they garnered in the last election are insignificant compared to the millions that VPSD received. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Nga pala no, ito nga pala no, yung sinasabi ni VP Sara nung nakaraan sa press con niya na nagpaalam siya sa mga buhaya na may pupuntahan siyang matandang babae, yung pala si Wang Ud pala yun. Yan pinuntahan na po pinuntahan ni VP Sara ang mga kababae at ito ay teritoryo to ni Marcos. Pero mainit pa rin ng tanggap sa kay VP Sara doon. No, grabe. Dito tayo. Ito yung sagot doon sa mga katanungan ng mga crocodiles. Ito na, sinagot na ni VP Sara yung patungkol din sa mga confidential fund na yan, no? Napaulit-ulit na tinatanong yung OBP budget. Ito yung mga napupuntahan. Yari kayo ngayon. Gago! Ito yung mga napupuntahan ito, nakakapanindig balahibo. Sinagot ni VP Sara, si Romualdez, Abante, Castro, Kurap, Kimbo. Grabe naman. Talagang tinadtad nyo rito. Pero maganda yung host ha. Ay, sorry. Kimbo, Luistro, Marcoleta. Ito na ba't nasama si Marcoleta? Ito na mga baby crocodile. Ito na yung sagot sa mga katanungan nyo. Play. Medical assistance. The medical assistance program is a top OVP social service for Filipinos. In April 2023, we reached 22,970 Ito pala yung ito yung OBP budget 2023, okay. Filipinos.
From May 2023 to April 2024, our satellite office and OVP central office focused on enhancing our efficiency to support more Filipinos needing medical assistance. As a result, by April 2024, we quadrupled our reach and assisted 119,234 individuals. Kasama, One of our beneficiaries was a kasama pala dito yung 2023 and April 2024. Okay. boy from Eastern Samar. The 5-year-old boy had cerebral palsy, and his family's lack of financial security made the boy's medical situation even more challenging for them. His mother, Christine, sought our help through the OVP Eastern Visayas Satellite Office. His daily struggle living with cerebral palsy is shared by a family that constantly worries about the risk of him acquiring life-threatening respiratory health conditions. We donated a set of equipment that addresses the boy's respiratory issues. The best that we Kaya hindi binalita ng mainstream media to, no? Yan ang hirap minsan sa mainstream media na yun, hindi binabalita itong mga ganito ng OBP. Kapag hahalataan na talaga, no? can do is to ensure that breathing becomes less difficult for him. With an increased reach, our medical assistance program disbursed 1 billion pesos in contrast to just 236 million pesos. 1 billion pesos medical assistant program May 2023 to April 2024. Okay. Isa-isahin natin yan. In April of last year. We thank our partner hospitals, pharmacies, and other social service providers for the success of our program. In April 2024, over 30,000 families accessed our burial assistance totaling 150 million pesos. O yan na, 150 million pesos. Para sa nabubulol ako. Burial Assistant Program. O yan na. Compared to last year's period, the program only assisted 6,175 families utilizing 30.8 million pesos. The 400% increase indicates a substantial expansion in the reach and impact our burial assistance program. What started with a single beneficiary, we now have 12 people's organizations who are beneficiaries of the Magnegosyo Magnegosyo Taday. Ito naman, ganda tong mga proyektor ni BP Sara, no? Taday program. Nakakatuwa ang kwento ng mga benepisyaryo natin. Makikita natin sa kanila ang likas na tibay ng loob ng mga Pilipino para lumaban upang magtagumpay sa harap ng mga pagsubok sa buhay. Katulad na lang ng kwento ng mga miyembro ng Barangay Habag Fisher Folks Association sa Surigao del Sur. Mahirap ang kanilang buhay. May mga anak na pinag-aaral. Walang iba. Ngayon, gets na ho natin kung bakit nagpupunta si BP Sara sa iba't ibang panig dito sa Pilipinas. Ito pala yung ginagawa niya. Hindi siya yung basta pirma lang. Kasi may mga nababalitaan ako, may mga nagkismis ako naririnig dyan. Na yung iba daw dyan, basta na lang daw pirma. Hindi na daw binabasa. Kaya kung mangungupit man yung isa dyan sa gobyerno, okay lang. Kasi nga, hindi na binabasa, basta lang pirma. Di alam nyo, napakaganda. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, kaya ako pinapanood tong video na to para malaman nyo dahil hindi naman to binabalita na ibang mainstream media. Kaya ako to binabalita, kaya ako to binablog, no? Kasi nga para mapatunayan at makita ng taong bayan na yung mga kinukuda ng mga crocodile, eto pala, napakaganda ng mga kinakahinatnan ng pera na ibinigay sa Office of the Vice President. Eto, mas gugustuhin ko to kaysa sa puro ayuda. At least to, di ba, talagang napapakinabangan ng pangmatagalan ng mga kapwa natin Pilipino. Yun dapat yung tinutularan ng ibang mga putang inang mga politiko dyan. Hindi lang yung sarili lang nila yung pinapayaman nila. Sarili lang yung tinutulungan nila. Naging politiko kayo para yumaman. So bagay, ganun naman eh. Okay, tuloy pa natin. Pang pinagkakakitaan kundi ang pangingisda. Ngunit hindi organisado ang mga mangingisda ng barangay. Kanya-kanya ang kanilang operasyon. Kanya-kanya rin sila sa pagharap ng mga problema at paghahanap ng solusyon. However, it only takes one person to initiate change. Isa si Danilo sa naglakas ng loob na hikayatin ang mga kapwa mangingisda na magtatag ng grupo. Alam ni Danilo na kapag organisado, maraming oportunidad ang magbubukas para sa kanila. At matapos nilang itatag ang Barangay Habag Fisher Folks Association, hindi lamang oportunidad ang nagbukas sa kanila, kundi pati pag-asa.
Ang kasanatian sa Barangay Habag Fisher Folks Association So, ibig sabihin pala, maputol ko lang kayo, may pumasok bigla sa utak kong napakalaki. So, ibig sabihin pala, lahat pala ng sinasabi, kasi may mga sinasabi yung mga mambabatas na hindi daw may paliwanag at hindi daw may pakita ng Office of the Vice President kung saan napupunta yung pera or yung budget na ibinibigay sa kanila. So, ibig sabihin, ano to? Ano to? Drawing? Ano to? AI? Gago! AI ba to? So, ibig sabihin, talagang mga sinungaling yung mga gago, no? Oo. Dahil alam naman nila, sige, pagkasinungalingan natin yan dahil hindi na may babalita ng mainstream media yan. Hindi naman ibabalita ng ibang mainstream media yan, kaya ligtas tayo dyan. Okay, ngayon gets na namin kayo. kita kanato sa pagtubo sa kooperasyon sa mga miyembro sa komunidad ug ang pagkusog sa ilahang maayong pagtagad sa usag-usa. Ang Barangay Habag Fisher Folks Association karon ang nag-unang supplier og isda sa ilang lugar ug mga sikbit nga barangay. Ganda nun. Currently, 12 civil society organizations comprising over 26,000 members have benefited from the Magnegosyo Taday entrepreneurial support. Each organization received 150,000. Ganda talaga kaysa sa mga ayuda. Hindi, eto lang partida pa ho ito Partida pa ho ito dahil ginigipit pa ho ang Office of the Vice President sa budget. What if na lang na kung katulad lang ng ibinibigay na budget kay Tamba na napakalaking budget, siguro mas marami pang matutulungan si BP Sara, di ba tama? Kasi ito lang lumabas naman yan sa issue na yan, yung about sa 500 billion, di ba, na ibinigay ng Office of the President kay Tamba. Ngayon, nakikita natin puro lang ayuda. Kasi sino nang laman yung ayuda? Sabihin na natin sa isang lugar na pinupunta nila, huubos yung ayuda nila ng mga 100 million o 200 million. Sige, sagad na natin. Marami nang mabibigyan ng ayuda nila yun sa bawat pinupunta nilang mga bayan dito sa Pilipinas. Kung ganito yung nilaan, pang negosyo, di ba napakaganda? Di ba? Partida ginigipit pa ho ang Office of the Vice President sa budget. No, tinitipid pa ho sila. What if na lang kung malaya sila, kung binibigyan ng sapat na budget ang Office of the Vice President. So ibig sabihin, mas marami pa talagang matutulungan si BP Sara ng mga kapwa nating Pilipino. Grabe, no? Palakpakan natin to. Buti na lang napanood ko tong video na to. Kay Play. Pesos for their livelihood projects. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang kwento ng Mika, ang unang women's organization na tumanggap ng Magnegosyo Taday Fund. Ang mga miyembro ng MICA ay nakapagkita sa akin noong Marso para ipaabot sa OVP ang kanilang pasasalamat sa kanilang narating 2 taon pagkatapos nila naging recipient ng programa. Dalan din nila ang application forms para sa akin dahil nais kong maging member ng MICA. I am saying this because I am deeply impressed by Mika's advocacy and how the group exemplified the message of hard work and hope. Magandang halimbawa para sa mga kababaihan ang Mika. Ang epekto ng pag-asenso ng Mika ay hindi lamang nakasentro sa kanilang organisasyon, umaabot din ito sa buong komunidad sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa mga aktibidad na naghihikayat ng aktibong partisipasyon ng mga kababaihan sa pagpaunlad ng kalidad ng buhay. Bukas ang Magnegosyo Taday na alalayan ang mga grupo ng mga mangingisda, LGBT, mga babae, kabataan, senior citizens, PWD, mga driver ng tricycles at iba. Naku, lahat na pala. Naku po, Tamba, kawawa ka naman. Ang laki-laki ng budget na ibinibigay sa'yo tapos puro ka lang ayuda. Samantalang si BP Sara, kakapiranggot lang yung budget. Tapos ang dami niyang natutulungan. Ang dami niyang proyekto at mga negosyo or marami siyang proyekto na napapatupad. At maraming Pilipino ang nakikinabang dun. Yung ayuda mo, ngayon may ayuda, bukas wala. Masakrap pa niyan, yung bigas, ang pakla daw. Gago! Ano yan, gawa sa dagta ng saging. Buti ka mo nakita ko tong video na to, no? Supal pala naman yung mga crocs dito. Mag-iiyakan na naman yung mga crocodile dito. Oo. Ngunit katulad ng nasabi ko, binuksan natin ang programang ito sa mga individual na handang bumangon, tulungan ang kanilang sarili at maging produktibong Pilipino. Mula May 2023 hanggang April 2024, ang Magnegosyo Taday ay nakapagbigay ng puhunan na aabot sa
15,000 para sa 17 na mga Pilipino para simulan ang kanilang sariling livelihood projects. Kabilang sa mga individual project proposals na tanggap ng OVP ay ang sari-sari stores, salon Yun. at livestock growing. Grabe, ang ganda nun. Sari-sari store, salon. Alam niyo, gaganda nung galing talaga ni Bibi Sara. Plakpakan. Kaso, nakakalungkot lang kasi. Alam niyo, ako nalulungkot ako na hindi nalalaman to ng ibang mga ibang Pilipino. Yung ibang Pilipino kasi kung ano lang mapanood, yun lang din papaniwalaan eh. Kung ano lang yung latest na chismis, yun lang din sila. Eto, partida, hindi pa, tapos yun pa, isa pa nakakalungkot, hindi ibinabalita. O kahit kalkalin natin yung GMA, TV5, ABS-CBN dyan, yung Rappler. Kung ano-anong mainstream media dyan, tingnan natin kung naibalita nila to. Ito to. Diba kapag katulad nga lang yung sa tulay sa Mindanao na si Duterte nga ang gumawa nun eh. O ibinalita nila. Kasi nga si Marcos yung nandun. Pero kung halimbawang si BKBP Sara project yon, nakikita mo ba sa mainstream media yon?